isang biglaang pagyanig. Iyon ang unang nagpahiwatig na mayroong mali. Hindi ito ang karaniwang turbulensiya na parang dinuduyan ka lang sa ere. Ito ay isang marahas na pag-alog, isang pag-angat at pagbagsak na nagpatili sa lahat ng pasahero. Nagsiliparan ang mga libro at cellphone mula sa mga kandungan. Isang tasa ng kape ang tumapon sa pasilyo. Ang itim na likido ay gumapang na parang dugo sa sahig. Para sa karamihan, ito ay purong takot. Pero para kay Isabel Reyes o Ara, hindi lang ito takot. Ito ay isang alaala. Isang multo mula sa nakaraan na 10 taon na niyang pilit tinatakasan. Ang biglaang pagkawala ng ilaw na sinundan ng nakakabinging katahimikan bago bumagsak ang mga emergency oxygen mask mula sa itaas ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang buong katawan. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang noo, ang paninikip ng kanyang dibdib na parang may bakal na kamay na pumipiga sa kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang dilim ay mas malala. Sa likod ng kanyang mga talukap, nakita niya hindi ang loob ng eroplano, kundi ang kumikislap na mga ilaw ng isang control panel na nagwawala. Narinig niya hindi ang mga tili ng mga estranghero, kundi ang nakakabinging tunog ng metal na kumakaskas sa metal. Ito na naman. Nangyayari na naman. Ilang oras lang ang nakalipas. Payapa pa ang lahat. Nakatayo si Ara sa likod ng counter ng kanyang maliit na coffee shop. Ang kapihan sa ulap, habang maingat na ginuguhit ang isang dahon sa ibabaw ng isang cup ng latte. Ang amoy ng bagong giniling na kape, ang kanyang naging kanlungan sa loob ng maraming taon. Dito, simple ang buhay. Ang pinakamalaking problema niya lang ay kung paano panatilihing perpekto ang temperatura ng gatas. Dito, siya lang si Ara, ang babaeng laging may ngiti at marunong gumawa ng masarap na kape. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pamilyar na ringtone ay parang isang alarma na gumising sa kanya mula sa isang magandang panaginip. Nakita niya ang pangalan sa screen. Inay, Ma, napatawag po kayo? Sagot niya, habang pinupunasan ang counter. Ara, anak. Ang boses ng kanyang ina sa kabilang linya ay basag at nanginginig. Ang lola mo, inatake sa puso. Nasa ospital kami sa Cebu ngayon. Nabitiwan ni Ara ang hawak na basahan. Ang mundo niya ay biglang huminto sa pag-ikot. Ano po? Hindi maganda, anak. Hinahanap ka niya. Bawat salita ng kanyang ina ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Cebu. Ibig sabihin, kailangan niyang sumakay ng eroplano. Siya po, Ma. Hahanap po ako ng paraan. Pagkatapos ng tawag, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang mga daliri niya ay hirap na hirap mag-type ng Manila to Cebu flights. Bawat logo ng airline na lumitaw ay parang isang panunukso, isang paalala ng buhay na kanyang tinalikuran. Pinili niya ang unang flight na available, isang flight ng Villa Air. Nang hindi na masyadong nag-iisip, ayaw niyang bigyan ng pagkakataon ang sarili niya na umatras. Habang nagbubook ng tiket, ang puso niya ay kumakarera para siyang bumibili ng tiket hindi patungong Cebu, kundi pabalik sa kanyang pinakamasamang bangungot. Ngayon, narito na siya, sa loob ng bangungot na iyon. Ang eroplano ay muling umalog, mas malakas kaysa kanina. Isang babae sa kanyang tabi ang nagsimulang magdasal ng malakas. Isang bata sa unahan niya ang umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Mga Ginoo at ginang, nagsalita ang kapitan sa intercom. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma. Nakararanas po tayo ng technical difficulties. Pakiusap, manatili po kayong kalmado at siguraduhing nakakabit ang inyong mga seatbelt. Biglang naputol ang kanyang boses. Napalitan ito ng isang nakakabahalang tunog ng static.
Tumayo ang isang flight attendant. Ang mukha niya ay mamutla-mutla habang pilit na ngumingiti. "Everything is okay, ma'am, sir. Please remain seated." Ngunit nakita ni Ara ang hindi nakikita ng iba. Nakita niya ang bahagyang panginginig sa mga kamay ng flight attendant, ang takot sa likod ng mga matang iyon. Alam niya ang itsura ng isang taong sinusubukang itago ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, isa pang flight attendant ang lumabas mula sa kortina sa harap. Ang mukha niya ay puno ng desperasyon. Lumapit siya sa kasamahan niya at may ibinulong. At pagkatapos, ginawa ng unang flight attendant ang isang bagay na nagpatigil sa paghinga ni Ara. Humarap siya sa mga pasahero. Ang boses niya ay nanginginig at halos hindi marinig sa gitna ng mga hikbi at dasal. Pasensya na po." Simula niya. "May piloto po ba sa mga pasahero? Kailangan po namin ng tulong." Ang tanong ay binitawan sa hangin. Isang desperadong panawagan sa kawalan. Naramdaman ni Ara na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa kanyang mga paa. Ang buong mundo ay tila nag-slow motion. Ang mga tunog sa paligid niya ay humina. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. "Wag," sabi ng isang boses sa kanyang isip. "Wag kang gagalaw. Hindi na ikaw yon. Isa ka na lang barista." 10 taon. 10 taon siyang tumakbo mula sa titulong iyon. 10 taon niyang sinubukan ibaon sa limot ang lahat. Ang pagiging isang piloto ay hindi na bahagi ng kanyang pagkatao. Isa na lang itong peklat. Ngunit nang makita niya ang umiiyak na bata sa unahan, na mahigpit na nakayakap sa kanyang ina, may kung anong nagbago sa loob niya. Ang mukha ng bata ay napuno ng purong takot. Isang takot na hindi dapat maranasan ng sinuman, lalo na ng isang musmos. "Kaya mo to, Ara. Huwag mong hayaang manalo ang takot." Parang naririnig niya ang boses ng kanyang kaibigang si Sofia sa kanyang isipan. Pumikit siya ng mariin. Ito ang desisyon. Ang manatiling nakaupo at hayaan ang takot na lamunin hindi lang siya, kundi ang lahat ng tao sa eroplanong ito. O ang tumayo at harapin ang multo na matagal na niyang tinatakbuhan. Dahan-dahan, naramdaman niya ang sarili niyang tumatayo. Bawat galaw ay mabigat, na para bang hinihila siya pababa ng isang hindi makitang puwersa. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. Nakita niya ang pagtataka, ang pag-aalinlangan, at ang isang maliit na sinag ng pag-asa sa mukha ng flight attendant. "Ako?" sabi niya. Ang boses niya ay bahagyang paos ngunit pilit niyang pinatatag. "Piloto ako. Diyos ko, salamat," sabi ng flight attendant. Hinawakan siya sa braso at hinila papunta sa harap. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay bawat hakbang ay 1 kilometro ang layo. Ang mga pader ay tila lumiliit. Ang hangin ay tila nauubos. Pagbukas ng pinto ng sabungan, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Ang tanawin sa loob ay mas malala kaysa sa kanyang inaasahan. Ang kapitan at ang co-pilot ay parehong walang malay, nakasubsob sa kanilang mga kontrol. Ang eroplano ay nasa autopilot, ngunit isang pulang ilaw ang paulit-ulit na kumikislap sa panel, isang warning para sa engine failure. Ang isang makina ay patay na. Huminga siya ng malalim. Pilit na itinutulak ang lahat ng alaala at takot sa isang sulok ng kanyang isipan. Hindi ito ang oras para manghina. May 107 buhay na nakasalalay sa kanya ngayon. Umupo siya sa upuan ng kapitan. Ang pamilyar na pakiramdam ng leather at ang libu-libong mga butones at switch sa kanyang harapan ay nagbalik ng mga alaala, mabuti at masama. Ngunit ngayon, kailangan niyang isantabi ang lahat ng iyon. Hinawakan niya ang yoke, ang control wheel ng eroplano. Ang kamay niya ay nanginginig sa simula, ngunit habang dahan-dahan niyang kinukuha ang kontrol mula sa autopilot,
Isang kakaibang kapayapaan ang unti-unting pumalit sa panginginig. Ang kanyang mga kalamnan ay naaalala ang bawat galaw. Ang kanyang isip ay biglang naging malinaw. Isinuot niya ang headset. Ang static ay pumuno sa kanyang tainga. Kinuha niya ang radyo. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig. Hindi na mula sa isang barista na tumatakbo mula sa kanyang nakaraan, kundi mula sa isang piloto na muling natagpuan ang kanyang lugar. Mayday, Mayday, Mayday. Ito si Isabel Reyes, isang pasahero ang may hawak sa Villa Air Flight 982. Hindi katanggap-tanggap. Ang boses ni Miguel de Villa ay malamig at matalim, tulad ng gilid ng isang bagong hasang kutsilyo. Pinutol nito ang tensyonadong katahimikan sa loob ng boardroom ng Villa Air. Lahat ng miyembro ng board ay nakatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng iba't ibang antas ng pag-aalala at paggalang. Sa edad na 32, si Migs ang pinakabatang CEO sa kasaysayan ng kumpanya, ngunit ang kanyang presensya ay kayang punuin ang kahit gaano kalaking silid. Ang quarterly report na ito ay isang biro. Pagpapatuloy niya, itinuturo ang mga papel na nakakalat sa makintab na lamesa. Bumaba ng 2% ang ating market share. 2%. Sa industriyang ito, katumbas na iyon ng isang pagdurugo. Walang nangahas na sumagot. Alam nilang lahat na kapag ganito nakatutok si Mig sa mga numero, wala siyang sasantuhin. Para sa kanya, ang Villa Air ay hindi lang isang negosyo na minana niya sa kanyang ama. Ito ay isang imperyo at hindi niya hahayaang magkaroon ng kahit isang lamat ang mga pader nito. Habang magsisimula na siyang muli sa kanyang litanya ng mga pagkukulang, bumukas ng bahagya ang pinto ng boardroom. Sumilip ang kanyang executive assistant na si Leo. Ang mukha nito ay namumutla at pinagpapawisan. "Sir Miguel," sabi ni Leo, ang boses ay nanginginig. "Sorry po sa abala pero emergency po." Tinaasan siya ng kilay ni Migs, isang senyales ng kanyang pagkainis. "Leo, kung hindi ito tungkol sa pagbagsak ng stock market o pagsabog ng Naya, maaari itong maghintay." Lumunok si Leo. Ang kanyang Adam's apple ay kitang-kita. "Sir, mas malala pa po yata." Isang biglaang panlalamig ang gumapang sa buong silid. Ang Flight 982 ay isa sa kanilang mga pangunahing domestic flights. "Anong nangyari?" tanong ni Migs. Ang kanyang boses ay naging seryoso. "Nawalan po tayo ng contact sa mga piloto, sir. At ayon po sa huling ulat mula sa cabin crew, nag-fail po ang isang makina." Sa isang iglap, nawala ang CEO na nag-aalala sa market share. Ang pumalit ay isang komandante na nahaharap sa isang digmaan. Tumayo si Migs ng tuwid. "I-cancel ang lahat ng meetings ko," utos niya kay Leo, habang mabilis na naglalakad palabas ng silid. "Ihanda ang operations center. Gusto kong makausap ang head ng air traffic control." Ngayon na, ang operations center ng Villa Air ay ang puso ng buong kumpanya. Isa itong malawak na silid na puno ng mga kumikislap na screen. Bawat isa ay nagpapakita ng mga ruta ng flight, lagay ng panahon, at data ng eroplano. Ngunit ngayon, ang karaniwang kontroladong pagmamadali ay napalitan ng isang makapal na kumot ng tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon sa isang malaking screen sa gitna, kung saan ang isang maliit na tuldok na may label na VA982 ay kumikislap ng pula. "Anong status natin?" tanong ni Migs pagpasok niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang flight controller ang humarap sa kanya. "Sir, parehong hindi sumasagot ang kapitan at ang co-pilot. Ang eroplano ay nasa autopilot, pero pababa na ang altitude nito dahil sa bigat at sa iisang gumaganang makina." At ano? May nagsalita po sa radyo. Mula sa sabungan, kumunot ang noo ni Migs. "Hindi po namin alam, sir, pero hindi ito ang kapitan o ang co-pilot." Ipinindot ng controller ang isang button.
Ito po ang huli niyang sinabi. Isang boses ng babae ang pumuno sa silid. Malinaw ito. Kalmado. Walang bahid ng pagkasindak. May day, may day, may day. Ito si Isabel Reyes, isang pasahero ang may hawak sa Villa Air Flight 982. Isang katahimikan ang bumalot sa operation center. Si Migs ay nakatitig lang sa speaker, na para bang sinusubukan niyang makita ang taong nagmamay-ari ng boses na iyon. Isang pasahero? Paanong nangyari iyon? Sa gitna ng kaguluhan, ng isang posibleng malagim na trahedya, isang boses na puno ng awtoridad ang kanilang naririnig. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Kausapin ninyo siya. Utos ni Migs. Alamin ninyo kung sino siya. Alamin ninyo kung ano ang kaya niyang gawin. Sa sumunod na 30 minuto, nasaksihan ni Migs at ng kanyang buong team ang isang bagay na halos imposible sa pamamagitan ng radyo. Narinig nila kung paano inutusan ng babaeng nagpakilalang Isabel Reyes ang air traffic control. Narinig nila kung paano niya tinanong ang tungkol sa bilis ng hangin. Kung paano niya kinumpirma ang status ng natitirang makina at kung paano niya inilarawan ang kanyang plano. Isang emergency landing sa isang luma at abandonadong airstrip sa Batangas, malayo sa anumang kabahayan. Ang bawat salita niya ay tumpak. Bawat desisyon niya ay kalkulado. Si Migs, na sana'y makipag-usap sa mga general at mga batikang negosyante, ay nakaramdam ng isang kakaibang paghanga sa misteryosong babae na ito. Ipakita ninyo sa akin ang landing, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Inilipat ng isang technician ang feed sa kamera mula sa isang helicopter ng balita na nagkataong malapit sa lugar. Mula sa himpapawid, kitang-kita ang Villa Airplane, isang nasugatang ibon na may iisang pakpak na gumagana, na dahan-dahang bumababa patungo sa isang manipis na piraso ng semento sa gitna ng malawak na bukirin. Sumikip ang pagkakuyom ng panga ni Migs. Hindi siya mapakali sa kanyang kinatatayuan. Ang 107 pasahero. Ang kinabukasan ng kanyang kumpanya. Ang lahat ng iyon ay nakasalalay sa mga kamay ng isang babaeng hindi niya kilala. Ang mga gulong ng eroplano ay sumayad sa runway. Nagkaroon ng malakas na tunog ng goma na kumikiskis sa semento. Ang eroplano ay umalog at bahagyang lumihis sa landas, ngunit mabilis itong naitama. Dahan-dahan itong bumagal hanggang sa tuluyan itong huminto sa dulo ng runway. Ligtas, isang malakas na palakpakan at sigawan ng kagalakan ang pumuno sa operation center. May mga nagyakapan, may mga napaiyak sa sobrang tuwa, ngunit si Migs ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nakatutok pa rin sa screen. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng 1 oras. Nasaan siya? Tanong niya. Ang babae. Si Isabel. Pagdating ng mga rescue team sa eroplano, ang eksena ay puno ng pasasalamat at luhang masaya. Ang mga pasahero ay ligtas na nakababa. Bawat isa ay may kwento ng takot at himala. Ngunit nang hanapin nila ang bayani ng araw na iyon, wala na siya. Ayon po sa mga pasahero, sir. Ulat ni Leo kay Migs sa telepono. Pagkatapos niyang masigurado na okay ang lahat, kinuha lang niya ang kanyang bag at tahimik na umalis. Walang gustong makausap. Kumunot muli ang noo ni Migs. Umalis? Ganoon lang? Opo, sir. Ang tanging iniwan niya ay ang kanyang pangalan. Nagsimula ng mag-isip ang utak ni Migs. Ang isang malaking krisis ay naiwasan, ngunit isang bagong krisis ang paparating. Ang krisis sa media. Ang kwento ng isang misteryosong bayani ay maganda, ngunit mas maganda para sa PR ng Villa Air. Kung mayroon silang mukha na mailalagay sa pangalan na iyon, kailangan nila siyang mahanap. Kailangan nilang kontrolin ang naratibo. Sa ginanap na press conference makalipas ang ilang oras, humarap si Migs sa daan-daang kamera at mikropono. Ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Sa ngalan ng Villa Air,
Simula niya, nais kong ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa katapangan at pambihirang kakayahan ng isang babae na nagngangalang Isabel Reyes. Ang kanyang mabilis na pag-iisip ang nagligtas sa buhay ng 107 tao. Tinitiyak ko sa inyong lahat na hindi kami titigil hanggat hindi namin siya personal na napapasalamatan. Siya ay isang bayani at ang Villair ay magpakailanman na may utang na loob sa kanya. Maganda ang dating sa media, isang perpektong pahayag, ngunit sa isip ni Migs, iba ang tumatakbo. Hanapin ninyo siya. Kailangan natin siya para sa kumpanya. Nang gabing iyon, sa kanyang opisina, habang tinitingnan ang mga ulat ng pinsala, pumasok si Leo. "Sir, may nakuha na po kami," sabi ng kanyang assistant. Hawak ang isang tablet. "Ginamit po namin ang passenger manifest at ang mga kuha ng CCTV sa airport. Nahanap na po namin siya." "Good," sabi ni Migs. Hindi inaalis ang tingin sa mga papel. "Bigyan mo ako ng buong profile. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya." "Opo, sir." Isabel Reyes. "At ito po ang record niya mula sa National Aviation Academy, 10 taon na ang nakalipas." Inabot ni Leo ang tablet kay Migs. Ibinaba ni Migs ang kanyang tingin mula sa mga papeles patungo sa screen. Nakita niya ang isang larawan ng isang mas batang Isabel Reyes. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon at pangarap. Ngunit hindi ang larawan ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay ang malaking pulang selyo na nakatatak sa ibabaw ng kanyang file at ang mga salitang nakasulat sa ilalim nito. Status: dismissed due to recklessness. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Migs. Ang bayani na ipinangako niyang hahanapin at pararangalan. Ang solusyon sa kanyang problema sa PR. Ang babaeng nagligtas sa kanyang eroplano ay isang piloto na tinanggal sa serbisyo dahil sa kapabayaan. Ang amoy ng kape. Iyon dapat ang maging panatag niya. Ang pamilyar na aroma ng dark roast at arabica ang nagsisilbing pader sa pagitan niya at ng magulong mundo sa labas. Dito sa loob ng kapihan sa ulap, siya ang may kontrol. Siya ang nagtitimpla. Siya ang nagpapasya. Ngunit sa loob ng 2 araw mula nang bumalik siya mula sa Cebu, kahit ang pinakamatapang na kape ay hindi kayang tabunan ang lasa ng takot sa kanyang dila. Pinupunasan niya ang counter. Sa 10 ulit na yata ngayong umaga, nanginginig pa rin ng bahagya ang kanyang mga kamay. Isang pisikal na paalala ng paghawak niya sa control wheel ng eroplano. Sa tuwing pumipikit siya, nakikita pa rin niya ang mga kumikislap na ilaw ng sabungan. Isang maliit na TV na nakasabit sa sulok ng kapihan ang nagpapakita ng balita at sa screen. Nakita niya ang sarili niyang mukha isang kuha mula sa CCTV ng airport. Sa ilalim nito ay ang headline. Sino ang misteryosong bayani ng Flight 982? Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Pakiramdam niya ay para siyang hinuhubaran sa harap ng lahat. Ang buhay na pinaghirapan niyang itago sa loob ng 10 taon ay unti-unting ginuho ng isang di inaasahang paglipad. Biglang tumunog ang maliit na kampana sa pinto. Hudyat na may bagong pasok na customer. "Welcome po sa kapihan." Natigilan si Ara sa gitna ng kanyang pagbati. Ang lalaking pumasok ay hindi isang karaniwang customer. Ang suot niyang mamahaling dark gray suit ay mas bagay sa isang high-rise building sa Makati kaysa sa kanyang maliit at simpleng kapihan. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa at ang kanyang mga mata ay matalas na para bang sinusuri ang bawat sulok ng lugar. At sa likod ng mga matang iyon, nakita ni Ara ang parehong determinasyon na nakita niya sa TV screen 2 gabi na ang nakalipas. Noong humarap ito sa media at binanggit ang kanyang pangalan, Miguel de Villa, ang CEO ng Villair. Naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na nga, ito na ang kinatatakutan niya. Natagpuan na siya. Naglakad ito papalapit sa counter. Ang presensya nito ay tila napakalaki para sa maliit na espasyo. "Good morning."
Bati nito. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Isabel Reyes, hindi siya sumagot. Sa halip, humigpit ang hawak niya sa basahan na para bang iyon ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na bumagsak. Ako si Miguel de Villa. Pagpapatuloy nito, kahit alam na ni Ara kung sino siya. Nandito ako para personal na magpasalamat sa ginawa mo para sa aming kumpanya at sa aming mga pasahero. Hindi na kailangan, mabilis na sagot ni Ara. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa inaasahan niya. Ginawa ko lang kung ano ang dapat gawin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Migs, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. I insist. Ang ginawa mo ay pambihira. At dahil doon, mayroon akong alok para sa iyo. Inilapag ni Migs ang isang mamahaling leather briefcase sa counter. Binuksan niya ito at inilabas ang isang folder. Alam naming ayaw mo ng atensyon mula sa media. Naiintindihan namin yon, sabi niya. Ngunit ang katotohanan, Miss Reyes, ay nasa iyo na ang atensyon ng buong bansa. Ang tanong na lang ay kung sino ang kokontrol sa kwento. Ibinigay niya ang folder kay Ara. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, nakita niya ang isang kontrata. Ang Villa Air ay maglulunsad ng isang bagong kampanya para sa kaligtasan sa paglipad, paliwanag ni Migs. Gusto ka naming maging mukha ng kampanyang iyon. Magsasalita ka sa ilang press conference. Bibisita sa aming training facility. At bilang kabayaran sa iyong oras at serbisyo, itinuro niya ang isang numero sa kontrata. Napasinghap si Ara nang makita ang halaga. Sapat na iyon para bumili ng 10 coffee shop na tulad ng sa kanya. Sapat na iyon para hindi na siya mag-alala pa sa pera habang buhay. Ngunit kasabay ng pagkamangha ay ang pag-usbong ng isang matinding galit. Ang lahat ng kanyang pinagdaanang trauma, ang kanyang takot, ang kanyang nakaraan lahat ay may presyo pala. At ang presyong iyon ay ilalapag sa counter ng kanyang kapihan na parang isang simpleng transaksyon. Isinara niya ang folder at marahan itong itinulak pabalik kay Migs. Hindi, sabi niya. Matatag ang kanyang boses. Nagulat si Migs. Tila hindi siya sanay na may tumatanggi sa kanyang mga alok. Miss Reyes, baka hindi mo naintindihan. Naintindihan ko, putol ni Ara. Naintindihan kong ginagamit ninyo ang nangyari para pagandahin ang imahe ng kumpanya ninyo. At gusto ninyo akong bayaran para maging isang poster girl. Hindi ako for sale, Mr. De Villa. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang gusto ko lang ay katahimikan. Ang gusto ko lang ay bumalik sa buhay ko bago ang lahat ng ito. Pero paano mo nalaman ang nakaraan ko? Biglang tanong ni Ara. Ang boses niya ay napuno ng pagdududa. Paano mo ako natagpuan? Ano pa ang alam mo tungkol sa akin? Isang anino ng pag-aalinlangan ang dumaan sa mukha ni Migs. Ginawa lang namin ang nararapat na background check. Standard procedure. Standard procedure ba na halongkatin ang file ng isang tao mula 10 taon na ang nakalipas? Sumbat ni Ara. Ang galit niya ay may kasama ng takot. Ang file na dapat ay nakatago na. Tumayo ng tuwid si Migs. Ang kanyang propesyonal na maskara ay bumalik na. Kinuha niya ang folder at isinara ang kanyang briefcase. Miss Reyes, ayaw ko ng gulo, sabi niya sa mababang tono. Pero kailangan mong maintindihan. Gustuhin mo man o hindi, isa ka ng public figure. Ang kwento mo ay lalabas. Mas mabuti nang isalaysay ang kwento sa paraan na makakabuti sa ating lahat. Ang mga salitang iyon ay parang isang babala. Isang banta na nakabalot sa magalang na pananalita. Umalis ka na, sabi ni Ara. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang. Tumango si Migs. Hindi na nagsalita pa. Tumalikod siya at naglakad palabas ng pinto. At ang tunog ng kampana ay hudyat ng kanyang pag-alis. Naiwan si Ara na nanginginig, nakasandal sa counter. Pakiramdam niya ay nilapastangan ang kanyang ligtas na lugar. Pinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang sarili.
nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan siyang sagutin ito. Baka isa na namang reporter. O baka si Mr. De Villa ulit, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na pindutin ang answer button. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang nagsalita. Isang boses na pamilyar. Isang boses na malamig. Isang boses na 10 taon niyang sinubukang kalimutan, ngunit gabi-gabi pa ring bumabalik sa kanyang mga bangungot. Isabel? Sabi ng boses. Nakikita ko, mahilig ka pa rin palang maglaro ng bayani-bayanian. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang basahan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Huwag mong kakalimutan kung sino talaga ang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari 10 taon na ang nakalipas. Si Ricardo Vargas, ang kanyang dating flight instructor, ang taong sumira sa kanyang buhay, pagkabigo. Iyon ang naramdaman ni Miguel de Villa habang pabalik siya sa kanyang sasakyan papalayo sa kapihan sa ulap. Hindi siya sanay sa pagkabigo. Sa mundo niya, lahat ng problema ay may solusyon na kayang bilhin ng pera o ayusin ng tamang koneksyon. Ngunit ang babaeng iyon, si Isabel Reyes, ay isang problemang hindi niya maintindihan. Ang pagtanggi nito ay hindi lang simpleng hindi. Mayroon itong bigat, isang pader na gawa sa sakit, at galit na hindi niya kayang gibain. Pagbalik niya sa opisina, isang pulong kasama ang PR team niya ang sumalubong sa kanya. So, ano ang plano, Migs? Tanong ni Cynthia, ang pinuno ng kanilang PR department, isang babaeng matalas magsalita at mas matalas pa ang pag-iisip. Napanood ko ang press con mo. Maganda, bayani. Pero ang tanong, nasaan ang bayani natin? Tumanggi siya sa alok. Sagot ni Migs habang umuupo sa dulo ng lamesa. Isang kolektibong pagbuntong hininga ang maririnig mula sa team. Tumanggi? Ulit ni Cynthia. Hindi makapaniwala. Walang taong tumatanggi sa ganoong kalaking halaga, maliban na lang kung mayroon siyang itinatago. Tumingin si Cynthia ng diretso kay Migs. Nakuha ko ang kopya ng file niya. Dismissed due to recklessness. Migs, ito ay isang time bomb. Kung hindi natin siya kokontrolin, sasabog ito sa mukha natin. Gagamitin ito ng mga kalaban natin laban sa atin. At ano ang suggestion mo? Tanong ni Migs. Ang kanyang panga ay nagkuyom. Ikalat natin ang file niya? Sirain natin ang pangalan ng babaeng nagligtas sa 107 pasahero natin? Ilik natin ito ng dahan-dahan. Sabi ni Cynthia. Walang emosyon. Kontroladong pagpapakalat para palabasin na tayo ang unang nakadiskubre na iniimbestigahan natin siya bilang bahagi ng ating protocol. Mas mabuti nang tayo ang magsimula ng apoy kaysa hintayin na masunog tayo. Umiling si Migs. Hindi. Hindi natin gagawin yan. Pero, Sir, sinabi ko hindi. Putol ni Migs. Ang kanyang boses ay may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Humanap kayo ng ibang paraan. Ayokong maging kontrabida sa sarili nating kwento. Pagkatapos ng pulong, bumalik si Migs sa kanyang opisina. Ang isip niya ay gulong-gulo. Mayroong mali. Ang babaeng nakausap niya sa kapihan, ang babaeng may mga matang puno ng pagod ngunit matatag, ay hindi tugma sa babaeng inilalarawan sa file. Isang piloto na pabaya? Pero ang boses niya sa radyo ay ang pinakakalmadong boses na narinig niya sa gitna ng isang krisis. Tinawagan niya si Leo. Leo, ipadala mo sa akin ang buong report ng insidente ni Isabel Reyes 10 taon na ang nakalipas. Hindi lang ang summary. Gusto kong mabasa ang lahat. Ilang minuto lang, dumating ang file sa kanyang email. Daan-daang pahina ng mga teknikal na ulat, transcript ng interogasyon,
at mga testimonya. Binuksan niya ito at nagsimulang magbasa at habang lumalalim siya sa pagbabasa, mas lalo siyang naguguluhan. Ang buong kaso laban kay Ara ay nakasentro sa testimonya ng isang tao, si Ricardo Vargas, ang kanyang senior flight instructor noon. Ayon kay Vargas, si Ara ay nagpanik daw sa gitna ng isang engine drill. Siya daw ang nagkamali ng pagpindot sa mga kontrol na nagresulta sa pagbagsak ng training plane. Ang salita ni Vargas laban sa salita ng isang kadete. At sa huli, ang salita ng senior instructor ang pinaniwalaan. Isinara ni Migs ang laptop. Isang tao lang. Ang buong kinabukasan ng isang promising na piloto ay nawasak dahil sa salita ng isang tao. Hindi ito tama. Biglang pumasok si Leo sa kanyang opisina, hindi man lang kumatok. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Hawak nito ang isang tablet. "Sir, kailangan niyo pong makita to." Ipinakita ni Leo ang screen kay Migs. Ito ay isang sikat na aviation forum. At sa pinakaitaas na thread, naroon ang isang post mula sa isang anonymous user. Bakit pinupuri ng Villa Air ang isang piloto na tinanggal sa serbisyo dahil sa kapabayaan? Hindi ba nila chinecheck ang background ng mga bayani nila? Baka nagkataon lang na maswerte siya ngayon. Pero paano kung maulit ang nakaraan? Sa ilalim ng post, daan-daang komento na ang naroon. Ang iba ay nagtatanggol, ngunit mas marami ang naghahasik ng pagdududa. Nagsimula na. Ang apoy na sinasabi ni Cynthia. Sino ang nag-post nito? Tanong ni Migs. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Hindi po matukoy, sir. Anonymous user. Pero ang mga detalyeng binanggit niya, tanging mga taong may access lang sa file niya ang makakaalam. Tumayo si Migs at kinuha ang susi ng kanyang kotse. "Sir." "Sir, saan po kayo pupunta?" "Babalik ako sa kapihan," sabi ni Migs. Ang isip niya ay buo na. Kailangan kong makausap siya ulit. Pagdating ni Migs sa kapihan sa ulap, hindi niya inaasahan ang kanyang makikita. Sa labas ng pinto, isang reporter na may kasamang cameraman ang pilit na kinakausap si Ara, na halatang ayaw makipag-usap. "Miss Reyes, totoo po ba ang mga kumakalat na balita online? Totoo po bang natanggal kayo sa serbisyo?" Pilit ng reporter. Halos isaksak na ang mikropono sa mukha ni Ara. "Pakiusap, umalis na kayo," sabi ni Ara. Ang boses niya ay nanginginig ngunit pilit niyang pinatatag. Nakasandal siya sa pinto ng kanyang kapihan na para bang iyon ang kanyang huling depensa. Nakita ni Migs ang pagkasuklam at takot sa mukha ni Ara. At sa isang iglap, hindi na siya ang CEO ng Villa Air na nag-aalala sa isang PR problem. Isa na lang siyang lalaki na nakakakita ng isang babaeng ginigipit. Mabilis siyang bumaba ng kotse at lumapit sa kanila. "Excuse me," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Tumayo siya sa pagitan ni Ara at ng reporter. "Hindi ba ninyo narinig ang sinabi niya? Umalis na kayo." Natigilan ang reporter nang makilala siya. "Mr. De Villa, sir, kinukuha lang po namin ang panig ni Miss Reyes." At sinabi niyang ayaw niyang magsalita. Sabi ni Migs. Tinititigan ang reporter ng masama. "Kung hindi kayo aalis sa susunod na 10 segundo, personal kong tatawagan ang boss ninyo. At sisiguraduhin kong hindi na kayo makakatapak sa anumang event ng Villa Air." Ang banta ay malinaw. Mabilis na nagligpit ang reporter at cameraman at halos takbuhin na ang kanilang pag-alis. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, lumingon si Migs kay Ara. Ngayon niya lang napansin kung gaano ito kaputla. Ang lakas na ipinakita nito kanina sa loob ng kapihan ay napalitan ng isang halatang kahinaan. "Okay ka lang?" tanong niya. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon. Tumango lang si Ara.
hindi makatingin sa kanya. Binuksan nito ang pinto ng kapihan at pumasok sa loob. Akala ni Migs ay isasara na nito ang pinto, ngunit hinayaan niya itong nakabukas. Sumunod si Migs sa loob. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Salamat, mahinang sabi ni Ara. Nakatalikod pa rin habang nagpupunas ng mga tasa. Walang anuman, sagot ni Migs. Naglakad siya palapit sa counter. Gusto kong malaman mo na wala kaming kinalaman sa mga kumakalat online. Hindi sumagot si Ara. Nagbuntong hininga si Migs. Look, alam kong wala akong karapatang humingi ng kahit ano sa'yo. Pero mayroong mali sa buong kwentong ito. At gusto kong malaman ang totoo. Sa wakas, humarap si Ara sa kanya. Nakita ni Migs ang pagod sa kanyang mga mata. Ang pagod ng isang taong matagal nang tumatakbo. Ang totoo? Mapait na sabi ni Ara. Ang totoo ay isang bangungot na ayoko nang balikan pa. Mr. De Villa, Migs na lang, sabi niya. At kahit ayaw mong balikan, mukhang binabalikan ka na nito. Nag-order si Migs ng isang tasa ng kape. Habang inihahanda ito ni Ara, pinanood niya ang bawat galaw nito. Mayroon itong kahusayan at focus, katulad ng narinig niya sa boses nito sa radyo. Nagsimula siyang maniwala sa kanyang instinct. Ang babaeng ito ay hindi pabaya. Biktima siya nang iabot ni Ara ang kape. Nagtama ang kanilang mga kamay ng isang saglit. Naramdaman ni Migs ang bahagyang panginginig ng mga daliri nito. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang bagay na hindi niya nakita kanina, ang kanyang kahinaan. At sa ilalim ng kahinaang iyon, isang pambihirang katatagan. Umalis si Migs sa kapihan na may mas maraming tanong kaysa sagot. Ngunit isa na ang sigurado siya. Hindi niya hahayaang sirain ng kung sino man ang babaeng ito. Habang nasa loob ng kanyang kotse, tumunog ang kanyang telepono. Isang restricted number. Ang pinuno ng private investigation team na inupahan niya kaninang umaga. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Mayroon na po kaming paunang resulta mula sa investigasyon ng Flight 982. Anong nalaman ninyo? Tanong ni Migs. Wala po kaming nakitang ebidensya ng mechanical failure sa makina, sir. Imposibleng basta na lang itong huminto. Pero, mayroon kaming nakitang isang kakaibang substance sa blood sample ng co-pilot na pahigpit ang hawak ni Migs sa manibela. Anong substance? Hindi pa po namin tukoy ang eksaktong pangalan. Pero ang epekto nito ay parang isang mabilis na pampakalma. Isang fast-acting sedative, sir. Sapat na para mawalan ng malay ang isang tao sa loob ng ilang minuto. Ang katahimikan ng gabi ay hindi na isang kaibigan. Dati, ito ang paboritong parte ng araw ni Ara. Ang sandali kung kailan ang huling customer ay umalis na, ang pinto ay nakasara na, at ang tanging kasama na lang niya ay ang mahinang ugong ng coffee machine at ang sarili niyang mga iniisip. Ngunit ngayong gabi, ang katahimikan ay may kasamang banta. Bawat tunog sa labas ang pagdaan ng isang motorsiklo, ang pagtahol ng isang aso sa malayo ay nagpapatayo ng kanyang mga balahibo. Bawat anino mula sa mga ilaw ng sasakyan na dumadaan ay parang isang halimaw na gumagapang sa dingding ng kanyang kapihan. 2 araw. 2 araw na siyang nabubuhay sa takot mula nang marinig niya muli ang boses ni Ricardo Vargas. Ang boses na iyon ay bumulong sa kanyang mga panaginip. Ginigising siya sa gitna ng gabi na may malamig na pawis sa kanyang noo at isang sigaw na hindi makawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang kapihan, ang kanyang kanlungan, ay naging isang kulungan. Pinatay na niya ang mga ilaw sa harap at isinabit ang closed sign sa pinto, ngunit hindi pa rin siya makaalis. Nag-aalala siyang umuwi sa kanyang apartment. Nag-aalala siyang manatili. Pakiramdam niya ay may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Nababaliw na ba ako? Tanong niya sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ang isang mainit na tasa ng tsaa. Biglang may 3 marahang katok sa salaming pinto. Napatalon si Ara sa gulat at natapon ang mainit na tsaa sa kanyang kamay.
Napasigaw siya sa sakit at gulat. Sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, nakatayo ang isang pamilyar na anino, mas matangkad kaysa sa karaniwan. Nakasuot ng suit si Miguel de Villa. Ano na naman ang kailangan niya? Bumalik ba siya para pilitin ulit siya sa alok? Ang una niyang naramdaman ay inis, na mabilis na napalitan ng takot. Hindi niya kayang makipagtalo ngayon. Masyado siyang pagod. Masyado siyang takot. Nag-aalangan siyang lumapit sa pinto. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ni Migs nang makita nitong napaso siya. Itinuro nito ang kamay niya at sumenyas na, "Okay ka lang?" Nagbuntong hininga si Ara. Anuman ang dahilan ng pagparito nito, mukhang hindi ito aalis. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. "Gabi na, Mr. De Villa," sabi niya. Ang boses niya ay walang emosyon. "Sarado na kami. Alam ko. At pasensya na sa abala," sabi ni Migs. Ang mga mata nito ay nakatingin sa namumula niyang kamay. "Nakita ko lang na bukas pa ang ilaw sa loob. Kailangan lang kitang makausap, importante ito." "Kung tungkol na naman ito sa alok ninyo?" "Hindi," mabilis na putol ni Migs. "Hindi ito tungkol doon. Pwede ba akong pumasok? 5 minuto lang." Mayroong kakaiba sa tono ni Migs ngayon. Wala na ang lamig ng isang CEO. Napalitan ito ng isang bagay na mas seryoso, halos nag-aalala. Sa huli, tumabi si Ara at pinapasok niya ito. Saka muling nilock ang pinto sa likuran nito. Ang simpleng pag-click ng lock ay nagbigay sa kanya ng kaunting kapanatagan. "Ano yon?" tanong niya, habang binabasa ng malamig na tubig ang kanyang kamay sa lababo. Hindi agad sumagot si Migs. Sa halip, inilibot nito ang tingin sa kapihan na ngayon ay tahimik at madilim. Pagkatapos ay humarap ito sa kanya. "May mga kumakalat na impormasyon tungkol sa iyo online," sabi nito. Ipinakita nito ang screen ng kanyang cellphone. Nakita ni Ara ang forum na nakita niya kanina, ang mga salitang pabaya. "Tinanggal sa serbisyo. Maswerte lang." Napayuko si Ara. "Nakita ko na. Gusto kong malaman mo na wala kaming kinalaman dito," sabi ni Migs. "At naniniwala akong may isang taong sadyang nagpapakalat nito para sirain ka." Tumingin si Ara sa kanya, naguguluhan. Bakit niya sinasabi ito? At may isa pa. Pagpapatuloy ni Migs. Ang insidente sa Flight 982, hindi ito isang simpleng technical difficulty. Hindi ito aksidente na patigil sa pag-agos ang tubig mula sa gripo. Dahan-dahang lumingon si Ara. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Anong ibig mong sabihin?" "Ang co-pilot?" sabi ni Migs. Ang kanyang boses ay mababa. May nakitang sedative sa dugo niya. May nagpakain o nagpainom sa kanya ng pampatulog bago o habang nasa flight. Naramdaman ni Ara ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Mas malamig pa kaysa sa tubig na tumutulo sa kanyang kamay. Sabotahe. Ang salita ay umalingamngaw sa kanyang isipan na parang isang bomba. Tinitigan niya si Migs. Sinusubukang hanapin ang panloloko sa mga mata nito. Ngunit ang nakita niya ay purong katapatan. Bakit niya ipinagkakatiwala sa kanya ang ganitong impormasyon? Isang impormasyon na maaaring ikasira ng kumpanya nito kung kakalat. Sa isang iglap, ang pader na itinayo niya ay nagkaroon ng lamat. "Bakit? Bakit mo sinasabi sa akin to?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong. Lumapit si Migs ng isang hakbang. "Dahil kailangan mong malaman na hindi lang ikaw ang nasa panganib dito. At dahil hindi ako naniniwala sa nakasulat sa file mo, Ara." Ang paggamit nito sa kanyang palayaw ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang sistema. "Ara, hindi Miss Reyes," sinabi nila. Nagpanik daw ako. Biglang lumabas sa bibig ni Ara ang mga salitang matagal na niyang kinimkim. Ang boses niya ay basag. Sinabi nilang, "Kasalanan ko ang lahat, na ako ang dahilan.
kung bakit nasaktan ang kaibigan ko. Hindi niya namalayan na may mga luha na palang namumuo sa kanyang mga mata. Huminga ng malalim si Migs. Hindi ako naniniwala diyan. Narinig ko ang boses mo sa radyo. Narinig ko kung paano mo iniligtas ang lahat. Hindi iyon boses ng isang taong pabaya. Iyon ay boses ng isang tunay na piloto. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, may isang taong nagsabi sa kanya na naniniwala ito sa kanya. Isang estranghero. Ang CEO ng kumpanyang nagpapaalala sa kanya ng kanyang masamang nakaraan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay tila bahagyang gumaan. Pangako ko sa'yo, sabi ni Migs. Ang kanyang mga mata ay seryoso at hindi bumibitiw sa pagkakatitig sa kanya. Hahanapin natin kung sino ang may gawa nito. Hindi lang para sa Villa Air, para din sa'yo. Poprotektahan kita. Isang katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na ito ang mabigat at nakakailang na katahimikan. Ito ay isang katahimikang puno ng mga hindi masabing salita. Napansin ni Ara na nakatayo lang sila doon. Kailangan ko nang magligpit, sabi niya. Para basagin ang sandali, tutulungan na kita. Alok ni Migs, na ikinagulat ni Ara. Bago pa man siya makatanggi, kinuha na ni Migs ang basahan sa counter at nagsimulang magpunas. Ang eksena ay halos katawa-tawa. Ngunit sa halip na matawa, naramdaman ni Ara ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw. Nagtulungan sila sa katahimikan. Ang bawat isa ay gumagalaw sa maliit na espasyo. Naging komportable ang paligid. Ang takot na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unting napalitan ng isang bagong pakiramdam. Isang tasa ng pag-asa. Nang matapos sila, sabay silang naglakad papunta sa pinto. Salamat, sabi ni Ara. At sa pagkakataong ito, taos-puso na ito. Walang anuman. Sagot ni Migs. Mag-ingat ka. Ilock mo ang pinto. Tumango si Ara. Nang bubuksan na ni Migs ang pinto para umalis, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email notification. Binuksan niya ito. Iniisip na baka galing lang sa kanyang opisina. Isang email na walang subject. Mula sa isang hindi kilalang address. Mayroon itong isang attachment. Isang audio file. Dahil sa pagka-curious, pinindot niya ang play. Isang boses na binago ng computer ang pumuno sa tahimik na gabi. Isang boses na malamig at walang emosyon, ngunit ang banta ay malinaw na malinaw. Umalis ka sa Villa Air. Kung ayaw mong matulad ang babae mo sa dati niyang kaibigan, natigilan sina Ara at Migs. Ang init na naramdaman ni Ara kanina ay biglang nawala, napalitan ng nagyayelong takot. Ang bangungot ay hindi pa tapos. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ito, ang boses, na iyon. Kahit binago ng computer, ang lamig at panganib sa bawat salita ay tumagos sa balat ni Miguel de Villa. Kung ayaw mong matulad ang babae mo sa dati niyang kaibigan, babae mo. Ang dalawang salitang iyon ay tumatak sa isip niya. Hindi na ito isang simpleng problema sa PR. Hindi na ito isang investigasyon para linisin ang pangalan ng Villa Air. Ito ay naging personal. Napahigpit ang hawak ni Migs sa kanyang cellphone. Ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang dibdib. Mas malamig pa kaysa sa takot. Tumingin siya kay Ara. Nakita niya ang kulay na unti-unting nawawala sa mukha nito. Ang katatagan na kanina lang ay kanyang hinangaan ay gumuho, napalitan ng purong hindi mapagkunwaring takot. Ang parehong takot na nakita niya sa mukha ng mga pasahero sa mga news report at ang galit niya ay naging isang nag-aapoy na determinasyon. Sino ang kaibigan mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mababa at kontrolado. Pilit na itinatago ang sariling galit para hindi na makadagdag sa takot ni Ara. Si Katrina. Pabulong na sagot ni Ara.
Ang tingin ay nasa malayo. Ang co-pilot ko sa training flight. Ang nasaktan nang bumagsak kami. Ito na yon. Ang koneksyon. Kung sino man ang nasa likod nito, alam niya ang bawat detalye ng nakaraan ni Ara. At ginagamit niya iyon para takutin sila. Umuwi ka na, Ara, sabi ni Migs. Ang boses niya ay nag-utos ng may kasamang pag-aalala. Hindi ka ligtas dito mag-isa. Tatawag ako ng security. Ihahatid ka nila. Hindi. Mabilis na sabi ni Ara. Umiling-iling. Hindi ako pwedeng magtago. Hindi ito pagtatago. Giit ni Migs. Ito ay pag-iingat. Pakinggan mo ako. May gagawin ako. Pero kailangan kong malaman na ligtas ka. Sa huli, pagkatapos ng ilang minutong pagpipilit, pumayag din si Ara. Tinawagan ni Migs ang pinuno ng kanyang personal na security team. At sa loob ng 15 minuto, isang itim na sasakyan na walang marka ang huminto sa tapat ng kapihan. Pinanood niya si Ara na pumasok sa loob. Ang mukha nito ay parang isang multo sa ilalim ng mga ilaw ng kalye. Bago ito tuluyang umalis, naiwan si Migs sa dilim, nakatayo sa harap ng kapihan. Ang isip niya ay tumatakbo ng mas mabilis pa kaysa sa pinakamabilis niyang eroplano. Hindi na ito isang laro ng salita, isa na itong deklarasyon ng giyera. Kinabukasan, sa isang hindi kilalang opisina sa isang nondescript building sa BGC, malayo sa Villa Air Tower, nakaharap si Migs sa 2 tao. Sila ang bumubuo ng kanyang private investigation team, mga dating military intelligence officer na may reputasyon sa pagiging mabisa at tahimik. Ayoko nang maghintay sa opisyal na report ng pulis, sabi ni Migs walang paligoy-ligoy. Gusto kong malaman kung sino ang nagpadala ng audio file na iyon. Gusto kong malaman kung sino ang naglagay ng sedative sa inumin ng co-pilot at gusto kong malaman kung sino ang nag-leak ng file ni Isabel Reyes. 3 magkakaibang utos, pero iisa lang ang pakiramdam ko sa pinanggagalingan. Sabi ni David, ang pinuno ng team. Inilapag nito ang isang folder sa lamesa. Nagsimula na kami sa pinakasimpleng tanong, Mr. De Villa, sino ang may pinakamalaking pakinabang kung babagsak ang Flight 982? Sa loob ng folder ay may mga profile ng mga kakompetensya ng Villa Air. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng atensyon ni Migs. Mayroon pa, sabi ni David. Sinundan namin ang lead tungkol sa maintenance crew ng Flight 982 at may isa kaming nakitang kakaiba. Itinuro ni David ang isang larawan sa screen ng laptop. Isang lalaking nasa mid-40s, may payat na pangangatawan. Ito si Alberto Cruz, isa sa mga aircraft mechanic na nag-check sa eroplano bago ito lumipad. 2 araw pagkatapos ng insidente, nag-file siya ng indefinite leave at mula noon, hindi na siya nagpakita. Nawawala. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Migs. Iyon ang sinusubukan naming alamin. Pero habang hinahanap namin siya, sinilip namin ang kanyang bank records. Ipinakita ni David ang isang spreadsheet. 1 araw bago ang flight, isang deposito na nagkakahalaga ng ₱250,000 ang pumasok sa kanyang account. Sumikip ang dibdib ni Migs. Saan galing? Sa isang shell company. Isang kumpanyang nakarehistro bilang isang maliit na trading firm, pero walang aktwal na operasyon. Sinubukan naming i-trace ang may-ari, isang katahimikan ang namayani sa silid. At? Giit ni Migs. Huminga ng malalim si David bago itinuro ang isang pangalan sa screen. Ang kumpanya ay nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng isang abogado. Ngunit nang mas lumalim kami, nalaman naming ang abogado na ito ay matagal nang nagtatrabaho para sa pamilya ng isang tao. Isang taong may mataas na posisyon sa aviation industry. Isang taong dati ring nagtrabaho sa National Aviation Academy. Dahan-dahan, na parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo. Ang lahat ay nagsimulang maging malinaw sa isip ni Migs. Ang file ni Ara. Ang insidente 10 taon na ang nakalipas.
Ang sabotahe, ang paninira online, itinuro ni David ang huling piraso ng impormasyon sa screen, isang pangalan. At sa ilalim nito, ang kasalukuyan nitong posisyon, pangalan, Ricardo de Vargas, posisyon, Senior Security Consultant, Horizon Airways, Horizon Airways. Ang kanilang pinakamalaking at pinakamatinding kakompetensya, tumama ito kay Migs na parang isang malakas na suntok sa sikmura. Si Ricardo Vargas, ang flight instructor mula sa report ni Ara. Ang taong sumira sa kanyang mga pangarap. Hindi lang ito basta kalaban sa negosyo. Ito ay isang personal na paghihiganti. Sinisira ni Vargas hindi lang ang Villa Air, kundi pati na rin ang nag-iisang saksi sa kanyang mga kasalanan noon. Si Ara. Isang malamig na galit ang kumulo sa loob ni Migs. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Ang lahat ng tanong ay nasagot. Tumayo siya. Hanapin ninyo ang mekanikong iyon. Utos niya. Kailangan natin siya. Kailangan natin ang testimonya niya. Pagkaalis niya sa opisina ng mga investigador, isa lang ang nasa isip niya. Kailangan niyang sabihin kay Ara ang lahat. Kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap nila. Muli, natagpuan niya ang sarili sa harap ng kapihan sa ulap. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-atubili. Pumasok siya at nakita niya si Ara sa likod ng counter. Mukhang hindi nakatulog. Migs, sabi nito. Halatang nagulat sa kanyang pagdating. Ara, kailangan nating mag-usap, sabi niya. Walang paligoy-ligoy. Dinala niya ito sa isang maliit na mesa sa sulok. At doon, sinabi niya ang lahat. Ang tungkol sa nawawalang mekaniko, ang tungkol sa pera, ang tungkol sa Shell Company, at sa huli, ang pangalan, Ricardo Vargas. Sabi ni Migs, pinagmamasdan ang reaksyon sa mukha ni Ara. Nakita niya itong nanigas. Ang tasa ng kapeng hawak nito ay nagsimulang manginig. Ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang pagkaunawa. Isang sakit na muling nabuhay. Siya, pabulong na sabi ni Ara. Siya ang nasa likod ng lahat. Ara, hindi lang ito simpleng aksidente. Sabi ni Migs, ang boses niya ay puno ng kasiguraduhan. Ito ay isang sabotahe at ang taong nasa likod nito ay si Ricardo Vargas. Nakatitig lang si Ara sa kawalan na para bang ang buong mundo niya ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang multo na akala niya ay nasa nakaraan lang ay narito pala sa kasalukuyan at mas mapanganib pa kaysa dati. Habang pinoproseso nilang dalawa ang bigat ng katotohanan ito, biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Ara. Tumingin siya sa screen. Ang kaibigan niyang si Sofia. Sinagot niya ito. Sofia? Napatawag ka? Ang boses sa kabilang linya ay humihingal at puno ng pagkasindak. Ara! Nasaan ka? Kailangan mong pumunta rito ngayon din. Bakit? Anong nangyayari? Tanong ni Ara. Tumatayo na sa pag-aalala. Ang kapihan mo, Ara. Ang kapihan sa ulap. May nanira. Basag ang mga salamin. Lahat sira. Ang tunog ng nababasag na salamin sa isipan ni Ara ay mas malakas pa kaysa sa boses ni Sofia sa telepono. Pagdating nila ni Mig sa kapihan sa ulap, ang tanawin ay mas malala pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ang salitang sira ay hindi sapat para ilarawan ito. Ang pinto na gawa sa salamin ay pinagpuputok. Ang mga bintana ay basag. Ang sahig ay puno ng bubog na kumikinang na parang mga luhang kristal sa ilalim ng ilaw ng poste. Sa loob, ang mga mesa at upuan ay nakatumba. Ang kanyang pinakamamahal na espresso machine ay may malaking basag. Ang mga tasa ay nagkalat sa sahig, basag at durog. Ang kanyang kanlungan, ang kanyang pangarap, ang tanging lugar sa mundo kung saan naramdaman niyang ligtas siya. Winasak, nilapastangan, nakatayo lang si Ara sa labas, hindi makagalaw.
Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Si Sofia, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tumakbo papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Ara, grabe. Sinong may gawa nito? Ngunit hindi narinig ni Ara ang tanong. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa isang bagay sa loob. Sa pader sa likod ng counter, kung saan dati nakasabit ang isang magandang painting, ay mayroong isang salitang isinulat gamit ang pulang pintura. Isang salita, manahimik. Shut up. Emma. Iyon na iyon. Ang huling pisi ng pagtitimpi sa loob niya ay naputol. Nawala ang takot. Nawala ang panginginig. Ang pumalit ay isang bagay na mas malamig at mas matalim. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga kamao sa kanyang tagiliran. 10 taon siyang tumakbo. 10 taon siyang nagtago sa anino ng kasalanang hindi niya ginawa. 10 taon siyang nagtiis sa mga bangungot. At ngayon, sinira nila ang tanging bagay na itinayo niya para sa kanyang sarili. Hindi! Mahinang sabi ni Ara. Lumingon sa kanya si Migs. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala at galit din para sa kanya. Ara, tatawag ako ng pulis. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala dito. Humarap si Ara sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Migs ang apoy sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang mga matang puno ng takot. Ito ay mga mata ng isang mandirigma. Tapos na akong tumakbo, Migs. Sabi ni Ara. Ang boses niya ay matatag at walang bahid ng panginginig. Tapos na akong magtago. Kung gusto niya ng laro, bibigyan ko siya. Pero sa pagkakataong ito, lalaban ako. Sa sumunod na araw, sa halip na magmukmok sa isang sulok, si Ara ang nanguna. Kasama si Migs. Nagpunta sila sa isang maliit at tahimik na bahay sa isang subdivision sa Laguna. Ang bahay kung saan nakatira ang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Habang papalapit sila sa pinto, naramdaman ni Ara ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. 10 taon na silang hindi nagkikita ni Katrina. Ang huli niyang alaala sa kanya ay sa isang hospital bed. Ang mukha nito ay puno ng sakit at pagkasuklam. Isang babaeng nasa mid-50s ang nagbukas ng pinto, ang ina ni Katrina. Nang makita nito si Ara, isang anino ng sakit ang dumaan sa mukha nito, ngunit pinapasok pa rin sila. At doon, sa sala, nakaupo sa isang wheelchair, ay si Katrina. Ang dating masayahin at puno ng buhay niyang kaibigan ay mas payat na ngayon. Ang mga mata nito ay may bakas ng permanenteng kalungkutan. Ara, sabi ni Katrina, ang boses nito ay walang emosyon. Hindi ito galit, hindi ito masaya, walang laman. Mas masakit iyon para kay Ara kaysa sa anumang sigaw. Kat, sabi ni Ara, lumuluhod sa harap ng wheelchair nito. Kat, pasensya na. Tumingin si Katrina sa malayo. Para saan? Sa pagiging pabaya mo o sa hindi mo pagdalaw sa loob ng 10 taon? Bawat salita ay parang isang sampal. Naluha si Ara. Patawad. Natakot ako. Kinain ako ng guilt. Pero Kat, kailangan mong malaman. Hindi ko kasalanan ang nangyari. Sa unang pagkakataon, tumingin si Katrina ng diretso sa kanya. Talaga? Kasi ang naaalala ko lang ay ang sigaw ni Vargas. Anong ginagawa mo, Reyes? Tapos bumagsak na tayo. Iyon na nga, Kat. Sabi ni Ara. Pinaniwalaan mo ang kasinungalingan niya. Pinaniwalaan nating lahat. Pero ang totoo, may mali na sa eroplano bago pa man tayo lumipad. At si Vargas, alam ni Yaijong. Nakita ni Migs ang pagdududa sa mukha ni Katrina. Lumapit siya. Miss Sandoval, magalang na sabi ni Migs. Ang pangalan ko ay Miguel de Villa. Ang parehong tao na sumira sa buhay ni Ara 10 taon na ang nakalipas, ay siya ring sumusubok na sirain ang kumpanya ko. At si Ara ngayon, kailangan namin ng tulong mo.
Anumang maliit na detalye na naaalala mo, umiling si Katrina. Wala na akong maalala. Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Nalugmok si Ara. Ito na ba ang huli? Wala na ba silang pag-asa? Naaalala mo ba bago tayo sumakay? Pilit ni Ara, halos nagmamakaawa. Sa hangar, nagbibiruan pa tayo tungkol sa instructor nating terror. May iba ka pa bang narinig? Pumikit si Katrina, na para bang may pilit na inaalala. Maingay noon. Ang tunog ng mga makina. Bigla itong napadilat. May kausap siya sa cellphone. Si Vargas. Napatingin si Ara at Migs sa isa't isa. Hindi ko masyadong narinig. Pagpapatuloy ni Katrina. Pero may isang bagay siyang sinabi na tumatak sa isip ko. Akala ko kasi nagkamali lang ako ng dinig. Sabi niya, okay na. Naitago ko na ang totoong report, ang Peking Maintenance Report, na ang makikita nila. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Peking Maintenance Report. Ang dalawang salitang iyon ang nagpabago sa lahat. Ito na. Ito na ang ebidensya na kailangan nila. Hindi na ito salita laban sa salita. Ito ay isang dokumento. Habang nasa biyahe pabalik ng Maynila, ang katahimikan sa loob ng sasakyan ni Migs ay hindi na mabigat. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-asa. Ipapahanap ko sa team ko ang report na iyon. Sabi ni Migs. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa daan ngunit ang kanyang isip ay malayo. Kahit gaano pa katagal na iyon. Kailangang may kopya pa sa archives ng Aviation Academy. Tumingin si Ara sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, ng panganib, ng nasirang kapihan, mayroon siyang naramdamang isang bagay na hindi niya inaasahan. Pasasalamat. At higit pa doon. Salamat, Migs. Sabi niya. Ang boses niya ay mahina. Sa lahat ng ito, sa paniniwala mo sa akin. Inabot ni Migs ang kaliwang kamay niya at hinawakan ang kamay ni Ara na nakapatong sa upuan. Ang init ng kanyang palad ay nagpadala ng kuryente sa buong katawan ni Ara. Sinabi ko sa'yo, poprotektahan kita, sabi niya, at sa pagkakataong ito, tumingin siya kay Ara ng isang saglit. Sa kanyang mga mata, nakita ni Ara ang isang bagay na mas malalim pa sa simpleng pag-aalala. Isang bagay na halos katulad ng paghanga. Hinahangaan ko ang tapang mo, Ara. Hindi na binitiwan ni Migs ang kamay niya hanggang sa makarating sila sa lungsod para kay Ara. Ang simpleng hawak na iyon ay mas makahulugan pa kaysa sa 1,000 salita. Ito ay isang pangako, isang angkla sa gitna ng isang malakas na bagyo. Nang malapit na sila sa opisina ni Migs, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ni Leo, ang kanyang assistant, ang lumitaw. Inilagay niya ito sa speakerphone. Sir? Ang boses ni Leo ay mataas at puno ng pagkasindak. Halatang tumatakbo ito. Leo, dahan-dahan. Anong nangyayari? Tanong ni Migs. Kumunot ang noo. Sir! Yung report! Yung maintenance report mula sa insidente ni Miss Reyes, 10 taon na ang nakalipas. Nahanap na namin sa Deep Archives. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Migs. Tumingin siya kay Ara. Ang kanyang mga mata ay nagsasabing, ito na. Good job, Leo. Sabi ni Migs. Iscan mo at ipadala sa akin. Pero sir, putol ni Leo. Ang boses nito ay nanginginig. May malaking problema po. Anong problema? Isang sandali ng pag-aalinlangan sa kabilang linya na para bang natatakot si Leo na sabihin ang susunod. Ang pirma po, sir. Ang pirma ng taong huling nag-aproba sa Peking report na iyon. Kaninong pirma, Leo? Sabihin mo na. Huminga ng malalim si Leo bago binitawan ang mga salitang babago sa lahat. Pirma po ng tatay ninyo, sir. Ang dating CEO ng Villa Air, ang mga salita ni Leo ay parang isang eroplanong
Nawalan ng makina, bumulusok ito pababa. Umiikot at sumasabog sa loob ng isipan ni Miguel de Villa. Pirma po ng tatay ninyo, sir. Nabitiwan niya ang kamay ni Ara. Ang init na kanina'y nagbibigay sa kanya ng lakas ay biglang nanlamig. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang gusali ng Makati, ngunit wala siyang makita. Ang tanging nakikita niya ay ang pirma ng kanyang ama sa isang dokumentong sumira sa buhay ng babaeng katabi niya ngayon. Migs? Narinig niya ang boses ni Ara. Puno ng pag-aalala. Ngunit, hindi niya magawang lumingon. Ano ang sasabihin niya? Na ang lalaking hinahangaan niya, ang nagtayo ng Villa Air, ang nagturo sa kanya ng lahat ng alam niya sa negosyo, ay kasabwat sa isang kasinungalingan. Leo, ipadala mo sa akin ang kopya, sabi niya sa telepono. Ang kanyang boses ay walang emosyon, na para bang isang makina. At huwag mong sasabihin kahit kanino ang tungkol dito. Naintindihan mo? Pagkatapos, ibinaba niya ang tawag. Migs, anong nangyayari? Ulit ni Ara. Huminga siya ng malalim. Bago humarap, sinubukan niyang ngumiti, ngunit alam niyang bigo ito. May problema lang sa opisina. Ako nang bahala dito. Ihahatid muna kita sa isang ligtas na lugar. Sa kabila ng mga tanong ni Ara, nanatili siyang tahimik hanggang sa maihatid niya ito sa isang condo unit na pag-aari ng kumpanya na may kasamang 2 security guard sa labas. Manatili ka lang dito, sabi niya bago umalis. Babalik ako. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya alam kung paano siya babalik na buo pa rin ang pagkatao. Ang mansyon ng mga De Villa sa Forbes Park ay malaki at tahimik, na para bang isang museo. Dito siya lumaki. Sa ilalim ng anino ng kanyang ama, si Antonio de Villa, isang alamat sa industriya. Isang taong hindi kailanman nagkakamali. Natagpuan niya ang kanyang ama sa library nito. Nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng brandy. Si Antonio, kahit nasa edad na, ay matikas pa rin. Ang kanyang buhok ay puti na, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas pa rin. Miguel? Bati nito. Hindi man lang inaalis ang tingin sa dyaryo. Bihira kang dumalaw ng hindi nag-aanunsyo. Hindi umupo si Migs. Tumayo lang siya sa gitna ng silid. Hawak ang kanyang tablet. Bakit? Tanong niya. Walang paligoy-ligoy. Sa wakas, ibinaba ni Antonio ang dyaryo at tiningnan siya. Anong bakit? Ang Peking Maintenance Report, ang kaso ni Isabel Reyes, ang pirma mo. Isang anino ang dumaan sa mukha ng kanyang ama. Isang anino ng pagkagulat na mabilis na napalitan ng isang malamig na kahinahunan. Itinabi nito ang baso ng brandy. Isang desisyon sa negosyo, Miguel. Yun lang yun, sabi ni Antonio. Desisyon sa negosyo. Ulit ni Migs. Hindi makapaniwala. Pa, sinira ninyo ang buhay ng isang tao. Sinisira ko ang isang maliit na problema para maiwasan ang isang mas malaking eskandalo. Paliwanag ni Antonio, na para bang nagtuturo lang ng isang leksyon. Si Ricardo Vargas ay kaibigan ko noon. May utang na loob ako sa kanya. Nangyari ang aksidente at sinabi niya sa akin na nagpanik ang kadete. Kung lalabas na may problema ang training plane natin na galing sa Villa Air, masisira ang reputasyon natin bago pa man tayo maging leader sa merkado. Kaya tinulungan ko siyang ayusin ang problema. Pinirmahan ko ang report para matapos na ang issue. Tinulungan niyo siyang magsinungaling. Sabi ni Migs, ang kanyang boses ay puno ng pagkasuklam. Hindi niyo man lang inalam ang totoong nangyari. Hindi niyo man lang pinakinggan ang panig ng kadete. Wala akong panahon para sa mga maliliit na detalye, sabi ni Antonio. Tumatayo na. Ginawa ko ang kailangan para protektahan ang kumpanya. Ang pamilya. Isang araw, maiintindihan mo rin. Hindi, mariing sabi ni Migs.
Hindi ko kailanman maiintindihan yan. Tumalikod si Migs. Ang pakiramdam niya ay nasusuka. Ang pundasyon ng kanyang buong mundo ay gumuho. Ngunit hindi pa pala tapos ang pagbagsak. Pagbalik niya sa Villa Air Tower, isang emergency board meeting ang sumalubong sa kanya. Pagpasok niya sa boardroom, lahat ng miyembro ay nakatingin sa kanya ng masama. Sa gitna ng lamesa, nakaupo si Ricardo Vargas. May isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. "Miguel, buti naman at dumating ka," sabi ni Mr. Tan, ang pinakamatandang miyembro ng board. Mayroon kasing ipinakitang ebidensya sa amin si Mr. Vargas na lubhang nakakabahala. Inilapag ni Vargas ang isang folder sa lamesa at itinulak ito palapit kay Migs. "Buksan mo," sabi niya. Nang buksan ito ni Migs, nakita niya ang mga kopya ng bank transaction. Isang malaking halaga ng pera na inilipat mula sa isang subsidiary account ng Villa Air papunta sa personal account ni Isabel Reyes. Ang petsa ng transaksyon, isang araw pagkatapos ng pagliligtas sa Flight 982. "Ano to?" tanong ni Migs, kahit alam na niya ang sagot. "Isang patibong, isang bayad pinsala raw. Sabi mo." Ngumisi si Vargas. "Pero ang totoo, isa itong bayad. Bayad para sa isang magaling na pag-arte. Isang palabas para itaas ang bumabagsak na reputasyon ng Villa Air. Isang pekeng emergency na plinano ninyong dalawa." "Kasinungalingan yan," sigaw ni Migs. "Talaga ba?" tanong ni Vargas. Nagplay ito ng isang audio recording sa kanyang telepono. Isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang tao. Ang boses ni Migs at ang boses ni Ara. Pero halatang pinagtagpi-tagpi at inedit. "Kailangan nating kontrolin ang kwento," sabi ng boses ni Migs. "Magkano?" tanong ng boses ni Ara. "Sapat para hindi ka na mag-alala," sagot ng boses ni Migs. Isang perpektong gawa-gawang ebidensya. Isang obra maestra ng panloloko. Ang babaeng ito ay isang manloloko at ginamit siya ng ating CEO para linlangin tayong lahat. Deklara ni Vargas sa board. Ito ay isang malaking risk sa kumpanya. Tumingin si Migs sa mga miyembro ng board. Nakita niya ang pagdududa at galit sa kanilang mga mata. Wala silang pakialam sa katotohanan. Ang tanging pakialam nila ay ang presyo ng stock ng Villa Air bukas ng umaga. "Mr. De Villa," sabi ni Mr. Tan, "kailangan mong itanggi sa publiko ang anumang koneksyon kay Miss Reyes. Kailangan mong sabihin na isa siyang oportunista. Kailangan mong tanggalin siya sa kwento para mailigtas ang kumpanya." "Hindi ko gagawin yan," sabi ni Migs. "Kung gayon," sabi ni Mr. Tan, "baka kailangan naming mag-isip ng bagong CEO." Gabi na nang lisanin ni Migs ang gusali. Pakiramdam niya ay mas matanda siya ng 10 taon. Nawala na ang lahat, ang tiwala ng board, ang respeto sa kanyang ama. At ngayon, kailangan niyang harapin si Ara. Pagdating niya sa condo unit, nadatnan niya si Ara na nag-aabang. Ang mukha ay puno ng mga tanong. "Migs, ano ang nangyari? Kinausap mo ba ang tatay mo?" Hindi niya kayang magsinungaling. Hindi sa kanya. "Oo," sabi niya. Ang kanyang boses ay pagod. "At, totoo, Ara, alam niya ang tungkol sa report." Pinirmahan niya ito. Nakita niya ang huling sinag ng pag-asa na namatay sa mga mata ni Ara. Napalitan ito ng isang pamilyar na sakit. Isang pagtataksil. "Kaya pala," pabulong na sabi ni Ara. "Kaya pala ganoon na lang ang pagpipilit mong tulungan ako. Alam mo na pala, sa simula pa lang, ginagamit mo lang ako para pagtakpan ang kasalanan ng pamilya mo." "Hindi, Ara," sabi ni Migs, lumalapit sa kanya. "Huwag kang lalapit!" Sigaw ni Ara, umatras. Ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. "Pare-pareho lang kayo. Si Vargas, ang tatay mo, ikaw. Lahat kayo sinungaling." "Ara, maniwala ka sa akin. Ayoko nang makinig."
sabi niya. Tinatakpan ang kanyang mga tainga. Ang sakit at pagkadismaya ay bumuhos na parang isang malakas na ulan. Ang taong nagsabing poprotektahan siya, ang taong nagsimula niyang pagkatiwalaan, ay bahagi rin pala ng bangungot. Umalis ka na, sabi niya. Ang kanyang boses ay basag. Umalis ka na, at huwag ka nang babalik. Isinara niya ang pinto ng kwarto. Iniwan si Migs na nakatayo mag-isa sa sala. Nakatayo si Migs doon, nakikinig sa mga hikbi ni Ara mula sa kabilang panig ng pinto. Ang tunog na iyon ay mas masakit pa kaysa sa pagkawala ng kanyang posisyon bilang CEO. Ito ang tunog ng isang pusong muling nabasag, at sa pagkakataong ito, siya ang may hawak ng martilyo. Nagsimulang umulan sa labas. Tumayo si Migs sa gitna ng sala, basang-basa sa pawis at pagkadismaya, habang ang mundo niya ay tuluyang gumuho. Tumunog ang kanyang telepono. Si Mr. Tan, may 24 na oras ka, Miguel, sabi ng boses sa kabilang linya. Pumili ka, siya o ang Villair. Ang gabi ay mahaba at puno ng mga multo. Pagkaalis ni Migs, naiwan si Ara sa katahimikan ng condo unit. Isang lugar na dapat ay ligtas, ngunit ngayon ay parang isang marangyang kulungan. Umiyak siya hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. Umiyak siya para sa 10 taon na nasayang, para sa pagkakaibigan na nawasak, para sa pangarap na ninakaw, at higit sa lahat, para sa katotohanang ang taong nagsimula niyang pagkatiwalaan ay konektado pala sa kanyang pinakamadilim na bangungot. Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa takot. Pakiramdam niya ay muli siyang bumagsak. Ngunit sa pagkakataong ito, walang eroplano. Siya lang, nag-iisa. Nang magsimulang sumikat ang araw, ang liwanag na pumasok sa bintana ay tila isang insulto. Paano nagagawang magpatuloy ng mundo na parang walang nangyari? Umupo siya sa kama. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang babaeng pagod. May namumugtong mga mata at talunan. At sa sandaling iyon, isang boses ang nagsalita sa kanyang isipan. Ito ba talaga ang gusto mo, Ara? Ang hayaan siyang manalo? Si Ricardo Vargas. Ang kanyang ngiti, ang kanyang kasinungalingan, ang pagkasira ng kanyang kapihan, ang sakit sa mga mata ni Katrina. Isang apoy ang nagsimulang umusbong mula sa mga abo ng kanyang pagkadismaya. Isang maliit na baga na unti-unting lumalaki. Ang galit, tumayo siya. Naglakad siya papunta sa kanyang bag at kinuha mula sa loob ang isang maliit na kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakahimlay ang isang pares ng pilak na pakpak ang kanyang lumang pilot wings mula sa Aviation Academy. Ang simbolo ng lahat ng kanyang minahal at lahat ng nawala sa kanya. Hinawakan niya ito. Ang lamig ng metal ay nagpadala ng isang pamilyar na kuryente sa kanyang mga daliri. Hindi niya hahayaang si Vargas ang magsulat ng dulo ng kanyang kwento. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang alaala ang biglang lumitaw, isang maliit na detalye mula sa araw ng aksidente, isang bagay na matagal na niyang ibinaon dahil sa trauma. Ang training plane na sinasakyan nila noon ay isang luma, ngunit matibay na modelo. At alam niya ang bawat tunog nito, bawat ugong, bawat babala. Ayon sa report ni Vargas, nag-stall ang makina dahil sa pilot error ni Ara na nag-trigger dapat ng isang malakas at partikular na stall warning alarm sa loob ng sabungan. Isang tunog na hindi mo makakalimutan, isang nakakabinging na tunog na idinisenyo para gisingin ang kahit sinong piloto mula sa pagkalito. Pumikit si Ara ng mariin. Pilit na binabalikan ang mga huling sandali bago sila bumagsak. Ang pagyanig. Ang sigaw ni Vargas. Ang takot. Ngunit walang alarm. Napamulat siya. Sigurado siya. Walang tunog ng stall warning. Ang tanging narinig niya ay ang biglaang katahimikan ng namatay na makina. Ibig sabihin, hindi nag-stall ang eroplano sa paraang sinabi ni Vargas.
Ang pagbagsak ay sanhi ng ibang bagay. Isang bagay na hindi nag-trigger ng alarm. Isang bagay na mas malala. Isang mechanical failure na alam na ni Vargas na mangyayari. Ito na. Ito na ang butas sa kanyang perpektong kasinungalingan. Isang teknikal na detalye na tanging isang piloto lang ang makakaunawa at makakapagpatunay. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Oras na para tumawag ng tulong. Sa kabilang panig ng lungsod, si Miguel de Villa ay nakaupo sa kanyang opisina, nakaharap sa pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay. Sa isang tabi ay ang resignation letter na inihanda niya. Sa kabilang tabi ay ang draft ng isang public statement na nagtatakwil kay Ara Reyes, Villaer, o Ciara, ang utak niya na sinanay para mag-isip bilang isang negosyante, ay sumisigaw na iligtas ang kumpanya, iligtas ang legasiya ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang puso, isang bagay na matagal na niyang hindi pinapakinggan, ay sumisigaw ng isang pangalan. Ara. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Leo. Sir, naka-leave po ngayon ang Villaer sa lahat ng news channel. May press conference. Ano? Hindi ako nagpatawag ng press con. Sabi ni Migs, tumatayo. Hindi po kayo, sir. Sabi ni Leo. Itinuturo ang malaking TV screen sa pader. Ang board po. Sa screen. Nakita ni Migs, si Mr. Tan sa isang podium. May logo ng Villaer sa likuran. At dahil sa mga bagong impormasyon na aming natuklasan, nagsasalita si Mr. Tan, ang Villaer ay opisyal ng pinuputol ang anumang ugnayan kay Miss Isabel Reyes. Nagsasagawa kami ngayon ng isang malalim na investigasyon sa posibilidad ng fraud at conspiracy. Naramdaman ni Migs na parang sinaksak siya. Inunahan na siya ng board. Itinapon na nila si Ara sa ilalim ng bus. Ngunit bago pa man matapos si Mr. Tan sa kanyang pahayag, isa pang tao ang lumakad papasok sa entablado mula sa gilid. Ang lahat ng kamera, si Migs. Excuse me, Mr. Tan, sabi ni Migs. Inaagaw ang mikropono. Ang buong bansa ay nanonood. Ang pangalan ko ay Miguel de Villa. At ako pa rin. Sa ngayon, ang CEO ng Villaer. At ang opisyal na pahayag na iyan ay isang malaking kasinungalingan. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Ang katotohanan, pagpapatuloy ni Migs. Ang kanyang boses ay malakas at matatag. Ay si Miss Isabel Reyes ay isang bayani. At siya ay biktima ng isang sabwatan na nagsimula 10 taon na ang nakalipas. Isang sabwatan na kinasasangkutan ng ating pinakamalaking kakompetensya, ang Horizon Airways, at ang kanilang security consultant na si Ricardo Vargas. Ibinalandra ni Migs ang lahat. Ang peking report, ang nawawalang mekaniko, ang sedative, bawat salita niya, ay isang bomba na sumasabog sa industriya ng abyasyon. At kung ang pagtatanggol sa katotohanan ay nangangahulugan na kailangan kong isuko ang aking posisyon, pagtatapos niya, kung gayon, buong pagmamalaki kong ginagawa ito. Dahil mas gugustuhin kong mawala ang kumpanyang ito kaysa mawala ang aking integridad. Pinanood ni Ara ang lahat sa TV screen sa loob ng condo unit. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ipinagtanggol siya ni Migs. Ipinaglaban siya nito. Ipinusta nito ang lahat para sa kanya. Ang pader ng galit at pagdududa sa kanyang puso ay tuluyang gumuho, napalitan ng isang napakalaking agos ng pag-unawa at pagmamahal. Pagkatapos ng press con, sa gitna ng kaguluhan, dumating si Migs sa kondo. Pagbukas ni Ara ng pinto, wala silang sinabi. Niyakap lang niya si Migs nang mahigpit. Akala ko. Simula ni Ara. Shh! Sabi ni Migs. Niyakap siya pabalik. Sinabi ko sa'yo, poprotektahan kita.
Kahit anong mangyari, may nahanap ako, sabi ni Ara. Humihiwalay sa yakap, isang bagay na makakapagpatunay na nagsisinungaling si Vargas. Isang bagay na nasa black box ng eroplano. Gamit ang mga natitirang koneksyon ni Migs at ang tulong ni Sofia na may pinsan na nagtatrabaho sa Air Transport Authority, nagkaroon sila ng isang pagkakataon, isang kopya ng orihinal na CVR o cockpit voice recorder mula sa training flight ni Ara. Ang black box, sa isang ligtas na apartment, silang tatlo si Ara, si Migs, at si Sofia ay nakaupo sa paligid ng isang laptop. Ang audio file ay nasa screen. Handa ka na? Tanong ni Migs kay Ara. Huminga ng malalim si Ara. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumango siya. Pinindot ni Migs ang play. Narinig nila ang normal na usapan sa sabungan. Ang boses ng isang mas batang Ara, puno ng sigasig. Ang boses ni Katrina, nagbibiro. Pagkatapos, ang malamig na boses ni Vargas na nagbibigay ng utos. Vargas. Okay, Reyes. Simulate an engine failure. Now, Ara. Narinig nila ang pagbabago sa ugong ng makina. Pagkatapos, isang bigla ang pagyanig. Katrina. Anong nangyayari? Ara. Negative control, sir. Hindi ito normal. Vargas. Anong ginagawa mo, Reyes? Hawakan mo. At pagkatapos, ang pinakamahalagang bahagi, ang katahimikan. Walang na tunog. Walang stall warning. At sa gitna ng kaguluhan, bago ang huling pagsabog ng static, isang huling linya mula kay Vargas, halos pabulong, na hindi niya akalaing maririnig sa recording. Manahimik ka tungkol sa makina. Ako ang bahala dito. Nagkatinginan sina Ara at Migs. Ang kanilang mga mata ay puno ng isang bagay. Tagumpay. Hawak na nila ang ebidensya. Hawak na nila ang baril na papatay sa mga kasinungalingan ni Vargas. Ang kailangan na lang nila ay ang perpektong lugar para iputok ito. Ang National Aviation Summit ang pinakamalaking pagtitipon ng mga pinuno at eksperto sa industriya ng abyasyon sa buong bansa. At ngayong taon, ang keynote speaker para sa pinakamahalagang paksa ang kaligtasan sa paglipad ay walang iba kundi si Mr. Ricardo Vargas, ang respetadong Senior Security Consultant ng Horizon Airways. Nakatayo si Vargas sa entablado, sa ilalim ng matinding liwanag, nagpapaligo sa atensyon at papuri. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kumpiyansa. Nagsasalita tungkol sa integridad, pananagutan, at kahalagahan ng tiwala ng publiko. Para sa mga nakikinig, siya ang ehemplo ng isang propesyonal. Ngunit sa likod ng entablado, sa dilim, naghihintay sina Ara at Migs. Ang puso ni Ara ay kumakarera, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline. 10 taon ng sakit, 10 taon ng pagdududa, lahat ay magtatapos sa gabing ito. Hinawakan ni Migs ang kanyang kamay. Ang init nito ay ang kanyang lakas. Handa ka na? Tanong ni Migs. Tumingin si Ara sa kanya. Sa mga mata nito, nakita niya ang kanyang sariling determinasyon. Ngumiti siya. Ipinanganak akong handa, Pov. Miguel Mix de Villa. Habang tinatapos ni Vargas ang kanyang talumpati, at iyan mga ginoo at ginang, ang dahilan kung bakit hindi natin dapat kailanman ikompromiso ang kaligtasan para sa kahit anong dahilan, iyon ang naging hudyat. Lumabas si Migs mula sa gilid ng entablado. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa Grand Ballroom. Mr. Vargas, sabi ni Migs. Ang boses niya ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Isang napakagandang talumpati, lalo na ang bahagi tungkol sa integridad. Natigilan si Vargas. Ang ngiti sa kanyang labi ay bahagyang naglaho. Mr. De Villa, anong ginagawa mo rito? Ang pagkakaalam ko, hindi ka na bahagi ng industriyang ito.
Maaaring hindi na, sagot ni Migs. Isang kasinungalingan na 10 taon nang nagtatago sa likod ng mga salitang integridad at kaligtasan. Lumingon si Migs sa gilid ng entablado. Mayroon akong nais ipakilala sa inyo. Ang piloto na pinilit ninyong patahimikin. Lumabas si Ara mula sa dilim. Ang kanyang paglakad ay matatag. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, si Ricardo Vargas. Kung nakakamatay lang ang tingin. Si Ara ay matagal nang bumagsak sa sahig. Ngunit hindi na siya ang babaeng natatakot. Pov. Isabel Ara Reye. Nang tumapak si Ara sa entablado, ang buong silid ay natahimik. Ito ang babae mula sa balita. Ang bayani. Ang manloloko. Ang misteryo. Mr. Vargas! Nagsalita si Ara. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Naaalala niyo pa ba ako? Ang mukha ni Vargas ay naging isang maskara ng galit. Wala kang karapatang umakyat dito. May karapatan ako. Sabi ni Ara, dahil ang kaligtasan na ipinangangalandakan mo ay ang parehong kaligtasan na isinakripisyo mo para sa sarili mong kapakanan 10 taon na ang nakalipas. Humarap si Ara sa madla. Sinasabi ni Mr. Vargas na ang aksidente sa training flight namin ay dahil sa aking kapabayaan. Ngunit ano ang sasabihin ninyo kung iparirinig ko sa inyo ang totoong nangyari? Mula mismo sa loob ng sabungan? Nag-iba ang timpla ng mukha ni Vargas. Pagtataka. Pagkatapos, pagkasindak, itinaas ni Migs ang isang cellphone na konektado sa sound system ng ballroom at pinindot niya ang play. Ang boses ng isang mas batang Ara, ang biruan nila ni Katrina, at ang malamig na utos ni Vargas ay pumuno sa silid. Narinig ng lahat ang pagyanig. Narinig ng lahat ang sigaw ni Ara na negative control. At narinig ng lahat ang nakakabinging katahimikan, kung saan dapat ay mayroong stall warning alarm. At sa huli, ang pinal na pako sa kabaong ni Vargas, ang kanyang pabulong na utos. Manahimik ka tungkol sa makina. Ako ang bahala dito. Nang matapos ang recording, walang sino man sa silid ang humihinga. Si Vargas ay nakatayo na parang isang estatwa. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Nahuli na siya. Sa harap ng buong industriya, ang totoo, sabi ni Ara, humaharap kay Vargas, ay alam mong may sira ang makina bago pa man kami lumipad. Ngunit itinuloy mo pa rin ang flight para hindi maantala ang schedule. At nang bumagsak kami, ako ang ginawa mong masama para pagtakpan ang sarili mo. Yan ba ang tinatawag mong integridad, Mr. Vargas? Sinubukan pang magsalita ni Vargas. Kasinungalingan. In-edit ang recording na yan. Ngunit huli na ang lahat. 2 unipormadong pulis ang umakyat na sa entablado mula sa kabilang panig. Ricardo Vargas, sabi ng isa sa mga pulis, iniimbitahan ka naming sumama sa presinto para sa mga ilang katanungan tungkol sa insidente ng Flight 982 at sa isang training accident 10 taon na ang nakalipas. Habang isinusubo ang posas sa kanyang mga kamay, ang mga mata ni Vargas ay puno ng pagkasuklam, nakatingin kay Ara. Ngunit wala nang takot na nakita si Ara. Ang tanging nakita niya ay isang talunang lalaki. Pagkatapos ng kaguluhan, habang ang mga balita ay sumasabog sa bawat TV screen at social media feed, umalis sina Ara at Migs sa summit. Hindi nila pinansin ang mga reporter. Nagpunta sila sa isang tahimik na lugar, isang parke, kung saan tanaw ang paglapag at paglipad ng mga eroplano sa NAIA. Tapos na, sabi ni Ara. Humihinga ng malalim na parang ngayon lang ulit siya nakahinga ng maluwag sa loob ng 10 taon. Tapos na, sang-ayon ni Migs, nakangiti. Malinis na ang pangalan mo. Sa di kalayuan, isang lalaki ang papalapit sa kanila. Ang ama ni Migs, si Antonio. Tumayo ito sa harap ni Ara. Miss Reyes, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Walang sapat na salita para sabihin kung gaano ako nagsisisi. Nabulag ako ng negosyo, ng reputasyon.
Patawarin mo sana ako. Tumingin si Ara kay Migs. Pagkatapos ay kay Antonio. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng mag-ama. Ang nakaraan ay nakaraan na po, sabi niya. Ang mahalaga ay kung paano natin itinatama ang mga pagkakamali natin ngayon. Tumango si Antonio. At sa unang pagkakataon, nakita ni Migs ang isang tunay na ngiti mula sa kanyang ama. Nagsimula na ang kanilang sariling paghilom. Ilang buwan ang lumipas. Isang bagong gusali ang nakatayo malapit sa isang maliit na paliparan sa labas ng Maynila. Ang karatula sa harap ay maliwanag na nakasulat, Reyes de Villa Aviation Academy, the Second Flight Foundation. Sa loob, si Ara, na nakasuot ng isang smart casual na damit, ay nagsasalita sa harap ng unang batch ng mga kadete, mga kabataang babae at lalaki na puno ng pangarap. Ang paglipad ay hindi tungkol sa hindi pagkakamali. Ito ay tungkol sa tiwala-tiwala sa iyong eroplano, tiwala sa iyong team, at higit sa lahat, tiwala sa iyong sarili. Sa likod ng silid, nakatayo si Migs. Nakangiti habang pinapanood ang babaeng kanyang mahal. Pagkatapos ng eskandalo, bumalik ang tiwala ng board sa kanya, ngunit mas pinili niyang ibigay ang CEO position sa iba. Mas masaya siya ngayon. Tinutulungan si Ara na buuin ang kanilang pangarap. Pagkatapos ng talumpati, lumapit si Ara sa kanya. Magaling, Professor Reyes. Biro ni Migs. Salamat. Mr. Financier. Sagot ni Ara. Tumatawa. Lumabas sila sa gusali at pinanood ang paglubog ng araw. Isang maliit na training plane ang lumilipad sa himpapawid. Ang silhouette nito ay ginintuan ng papalubog na araw. Inakbayan ni Migs si Ara. Handa ka na ba para sa susunod nating paglipad? Sumandal si Ara sa kanyang balikat. Ang puso niya ay payapa at buo sa unang pagkakataon. Tumingin siya kay Migs. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Basta't ikaw ang co-pilot ko, sabi niya. Handa akong lumipad kahit saan at sa ilalim ng papalubog na araw. Sa gitna ng tunog ng mga pangarap na lumilipad, hinalikan nila ang isa't isa. Hindi na sila tumatakbo. Hindi na sila nagtatago. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon ng turbulensya, pareho na silang nakalapag ng ligtas sa piling ng isa't isa. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at katapangan ni Ara at Migs. Mga minamahal kong tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsama sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, kasama ninyo akong kinabahan, nagalit, naiyak, at umasa. Bawat emosyon na naramdaman ninyo ay naramdaman ko rin, sapagkat ang kwento ni Ara at Migs ay isang paalala sa ating lahat na kahit gaano pa kadilim ang ating nakaraan, laging mayroong pag-asang naghihintay sa dulo ng runway. Ito ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. At isang kwento ng tiwala ang pananampalataya na kahit sa gitna ng pinakamatinding unos, mayroong isang taong handang maging co-pilot natin sa buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa payapang kalangitan, kundi sa lakas ng loob na sabay na harapin ang anumang bagyo. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong damdamin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang inyong natutunan at baon-baon sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta hanggang sa susunod nating kwento. Nagmamahal? Kwentong. Damdamin TV.